bang sumama lang sa mga brothers natin? Bakit tayo nandito? Upang masabi lang na tayo ay mga haji pagdating natin sa ating mga lugar? Bakit tayo nandito? Para lang ba masabi ng ating mga kasamahan na tayo ay nakapagsagawa ng hajj? At nakumpleto natin yung 5 haligi ng Islam. Kung yun ang ating hangarin, may mali sa ating mga hinihiling natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tayo nandito ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung Muslim tayo, nasa ating sarili, sa ating lahat, palagi natin i-check ang ating mga addiction. Palagi nating alalahanin ng bawat segundo, bawat oras na dumadaan na pinakamahalaga. Kapag ito ay nabalik sa ibang bagay, kapag ito ay hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay walang saysay. Ito ay hindi tatanggapin na. Kung kaya tayo ay nagsasagawa ng hajj para mapatawad ang ating mga kasalanan. Natulad ng sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Man hajja lillah, sino man ang magsagawa ng hajj, tunay na hajj, lillah, para sa Allah. At hindi para sa aming mga kamag-anak, hindi para sa aking mga kasamahan, hindi para sa aking mga pamilya, hindi para sa mga nakakilala sa akin, kundi lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At hindi siya gumawa ng mga halay na bagay sa salita o gawa. Walang yakso, hindi siya gumawa ng mga masamang salita. Tulad ng pangungutya, tulad ng mga la hawla quwwata illa billah. Astagfirullah. Ulang sa ating mga bibig, nata natin yan mga kapatid. Dahil ang katumbas nito, ang liwat nito, raja kayawin wala na umuro. Siya ibabalik sa kanyang lugar na siya iparang bagong sanggol na walang bagay na anumang kasalanan. Yun lang yung hangarin natin mga kapatid. Makatlan natin ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating hajj na ito. Yun ang ating hangarin na makabilang tayo sa mga tao na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel. Pinagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga hujjaj sa kanyang mga anghel dahil sa kanila ginagawa. Dahil sa kanila sila ay dinadabihan nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya, pagkakataon na kapatid na magpursige tayo sa mga dua, magsamba, lalong-lalo na yung dua na nabanggit ng mga budensya natin, at iba pang mga dua, mga dhikr, pagbabasa ng Quran, at pinagpanghuli mga kapatid, paano sa aking sarili at sa lahat, magkaroon po tayo ng sabar. Magkaroon po tayo ng pagtitis. Anumang bagay na walang pagtitis, hindi ito pa ako sa mga kapatid. Anumang pagsamba na walang sabar, ito ay hindi papasa mga kapatid. Tulad ng hajj, mainit, pagod, buto, uhaw. Pero ito'y paalala sa atin, mga kapatid, na darating tayo sa kabilang buhay, ito yung suot natin. Darating tayo sa kabilang buhay na wala tayong dala. Sa ating mga hukay, wala tayong isasama sa ating mga hukay. Ang ating mga kayamanan, ang ating mga mahal sa buhay, kasama lang tayo doon sa ating hukay, sila yung uwi, babalik sa kanyang mga lugar. Isang araw, isang linggo, kakalimutan na tayo. So, ano madadala natin sa ating hukay? Ilaha po. Sabi ko, Diyos dapat sambahin, maliban sa alam mo. Mapalad tayo mga kapatid. Mapalad tayo mga kapatid, dahil hindi lahat ng tao ay alam nila, batid nila yung tinatawag na tawhid, ang kahalagaan ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya, itong hajj natin na ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang maging dahilan upang tayo maging patuloy na mananampalataya Muslim. Hindi na tayo babalik sa mga gawain natin na hindi kalugod-lugod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hangarin natin na pakamtad natin ang kanyang kapatawaran o mga kabilang sa pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tanto sumapaligyon sa kanya, yung tamang pagsisisi. Tunay na pagsisisi na hindi na siya papalik sa kanyang mga kasasamang gawain. Upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang pagsisisi at tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang hajj. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.